Ayan, magandang araw ulit sa lahat, no? Sana okay yung video, okay yung audio natin ngayon. Nawala talaga yung aking, ano ba yan? Nawala talaga yung aking mic, kaya hindi ko alam kung ano to, malinaw to, o okay yung audio. But anyways, bahala na, no? Sana okay. Tapos, nga pala, yung video natin ngayon tungkol sa, sa pagpapalit natin ng battery na galing akong, 'di ba, kung napapanood nyo yung mga dating video ko, talagang matagal ko nang ginagamit din yung aking Calb na battery, which is papakita natin maya-maya, no? At eto nga yung ating title sa video is yung pagpalit natin ng Calb na 200 ampere. Papalitan natin ng Gentai o Gentai, hindi ko alam. Gentai na battery, no? Ang ano ko lang dito sa bago ko binili, matagal din akong pinapanood kung ano yung review nung company, ganyan, ano yung klaseng battery ang ginamit nila sa loob. Pero ang bakit ko talaga siya pinili, ikumpara sa iba, gawa nga ng itong Gentai na to is kung pinapanood nyo rin yung mga review ng Eco-Worthy, hindi nyo na itatanong, nag-aano rin kasi ako, namamasyal-masyal, nagtatrabaho rin kasi ako dun sa labas. Yung Eco-Worthy po is yun yung sa may bandang US, kahit sa UK, yun yung mga kadalasang nakukuha din nilang battery, no? Tapos yung review nun, mga review nun na nakikita rin sa YouTube, ganun na ganun yung ano na to, yung battery na to. Hindi yung logo ng battery, lahat nung nakasulat sa battery, ganun na ganun. Ang pinagkaiba lang is yung Gentai na nasa taas na nakatatak. At yun nga ay Eco-Worthy yung dun sa kanila. So yung structure niyan sa loob, yung mga battery sa loob, yung cell sa loob, yung ganun na ganun. Hindi ko lang alam, baka rin branding nga talaga yung battery na to. Parang kung ihahalin tulad nyo, parang SRNE tsaka Renogy. Yan, halos magkatulad yan, especially dun sa sa MPPT nila. Magkatulad na magkatulad. Walang pinagkaiba, kulay lang. At saka yung tatak. At ito naman is yan, makikita natin dito yung nakasulat na yan, 6,000 bla 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 na yan na cycle. Walang pinagkaiba yan sa Eco-Worthy. Magkatulad na magkatulad, walang naiba dyan. Kulay, logo, lahat na yan. Yung pangalan lang talaga yung binago nila. So parang rebranding, ano bang term na ginagamit. Pati itong plastic na to na kinakabit niyan, walang pinagkaiba guys sa Eco-Worthy. Kaya okay kasi yung review nila doon. Okay na okay. Abot siya sa anong tawag nito, sa capacity na kiniklaim nga nila na 280 lampas konti. At kaya ko rin talaga pinili siya. Yan, ito yung Gentai na brand na kalagay na sabi ko. At dito naman sa atin, si Solar Miner yata nag-review ng 100 nito. Alam naman natin kung mag-review yun si Bossing, talagang detalyado. Yan, ito na nga guys yung ating Calb na tawag nila sa battery nito 200 ampere. Take note guys, yung nito, ang load nito dito sa bahay is lahat ng gamit sa bahay, aircon, 1 horsepower ng Samsung, toaster, tawag nito, 2 washing machine, microwave oven. Lahat na yan, refrigerator, magdamag, pero hindi sabay-sabay yung mga malalaking load katulad ng aircon tsaka toaster o kaya yung ating tawag nito, microwave. So salit-salitan lang yan, pero yung mga sa washing walang problema. Napakatibay at makunat din talaga guys yung ating battery na yan.
Ayan, so hindi ko lang alam guys kung maririnig nyo maayos yung mic kasi nawala yung ano ko, nawala yung mic ko. But anyways, ito yung papalitan natin ngayon. Yung ating, sabi nila, ano ito, Calb. Ito yung 200 ampere na Calb, walong peraso to kasi 12 12 volt system tong ano natin, yung setup natin. Nakadalawang taon na rin to na ayan na ano na nga, napudpud na nga. At eto napansin ko mayroon na siyang mga parang awang. So naka dalawang taon na nga rin ito. Pinalitan natin ng Gentai. Ito yung battery natin, Gentai. Marami na siguro talagang nagre-review din nito, no? Pinili ko to gawa nga ng nakita ko sa maraming review na nakikita ko, pero sa labas ng bansa, no? Kasi doon din ako galing. At ang pangalan nito doon is yung EcoWorthy. EcoWorthy, same lang, same logo, same lahat. Siguro parang rebranding lang dun sa company, no? Hindi ko lang alam, pero mamaya titingnan natin para makita natin kung ito ba talaga, no? Pero hindi natin bubuksan muna ito kasi hindi pa naman wala pa namang problema. Titingnan pa natin, hindi pa natin na-review to sa Shopee, no? So ito yung papalit natin dito, pero mukhang malinis nga siya. So eto yung BMS noon, syempre malinis na, nasa loob na. Etong kagandahan lang nito is namomonitor ko lahat ng cells, isang cells, isang peraso, namomonitor ko kung saan may problema. Ayun, hindi, kasi meron yatang version ng Gentai na meron ng Bluetooth, no? Pero sa lumalabas dito sa market sa atin wala pa. Abangan natin yon, pero titingnan muna natin kung maganda ba talaga yan, no? Nire-reach out ko yung Gentai na website, so titingnan natin. Tapos ito nga papalitan natin kasi okay, may kaguluhan din talaga yan. Tingnan natin kung malinis. Ito naman hindi pa naman talaga to sira. Walang problema nito. Refrigerator, lahat ng gamit sa bahay dito na. Toaster sa umaga, pakuluan ng tubig, lahat. Ito kasi dadalhin ko dun sa papa ko. Ito yung ikakabit ko sa kanya. Tapos yun na yung dito. Kasi na-hospital si Erpat, tayo kailangan niya ng doon, walang brown out. So ito nga yung idadalhin ko sa kanya. Good yan, walang problema yan. Ito i-review ko sa inyo to, gaano kakunat din to, no? Pero sa ngayon papalitan muna natin ng Gentai. Abang-abang lang muna tayo dito at ikakabit ko lang to ngayon. Okay, so ayan, ito na nga yung setup natin, no? Nilagyan ko ng ito yung intake. Dito pumapasok yung hangin. Dati kasi yung isa lang to, wala siyang ganito. So butas lang yan dyan, tapos may fan dito sa labas. May sariling may sariling battery. Ngayon magulo siya. Magulo kasi yun nga, nagpalit tayo ng battery. At yung ating SRNE rin, nagdagdag din ako ng dagdag lang din to kasi eto kasing SRNE na to, pwede namang mag-charge to, okay, sa mga baguhan, no? Pwede, meron all-in-one na to, so meron na tong charger, meron na tong kung meron na siyang MPPT, meron na rin siyang pwede na rin mag-charge galing kuryente. Okay, galing kuryente, nakapatayan ngayon. Kaso lang, ang nangyari dito is yung video na ito para hindi rin para hindi kayo mapagastos. Ito nga, bumili ako ng isa. Bakit daw kailangan pa ng ganito? Ang nangyari kasi is yung reading ng anong tawag nito, yung hybrid, itong SRNE na to, yung hybrid na to is hindi magkatulad, hindi sila tugma dun sa battery. Okay, yung dating battery na pinakita natin dati na Calb, no? Ang 26.6 nakalagay diyan. Kung 26.6, eto kasi nagbabase talaga ako rito sa reading nito Maliban na sa talaga sa multimeter. Eto, kampante na ako sa reading ng
MPPT na SRNE. So ito, nakatulad niyan, 26. Ito kasi dati, hindi to dito mataas na. Nasa 27 na. Kaya nagtataka ako bakit. Kumpleto naman sa breaker, ganun. Tapos hindi sila magkatulad. Ibig sabihin, yung battery marami pang laman. Ang nakikita nung inverter natin, mababa na. So pag gabi, minsan yun ang reklamo ng asawa ko, nag-aalarma. So siyempre wala ako rito, nasa labas ako. Ang naisipan ko bago ako umuwi, bumili ng ibubukod ko na lang. Ibubukod kasi kumbaga nagkakarga to ng battery. Nagkakarga siya ng power sa battery, no. Ang tingin niya napuno na yung battery. Yung pala hindi pa. Kasi yung isa nito, dito yung pinakaluma, nagkakarga pa rin. Siya hindi na. So mga alas 12 pa lang hindi na nagkakarga. Gawa nga ng iniisip niya puno na ang battery. Yun yung kaya naisipan ko na kasi nilaro ko na lahat ng parameter dito bago ako umalis. Ganun talaga ang nangyayari. Yun nga rin yung reklamo ng asawa ko, ganun. Hindi sila hindi minsan pag makulimlim nagkakaproblema. So, ang nun is hindi sila magkatulad ng reading. Kung ang battery na reading mataas pa, dito naman ay mababa na. At nagkakarga naman siya ng kuryente, nagcha-charge siya sa solar, ganyan, nagcha-charge siya pamamagitan ng solar, ganyan, nagkakarga niya sa battery. Ang tingin niya naman, ng inverter, puno na yung battery, which is hindi pa. Nung nangyari yon, pag uwi ko ngayon, 2024, kasi nakasealed naman, kasi ito nakasarado kasi yan, hindi ko napapansin, hindi ko na check. Yung pala, ito yung umiinit na. Yung breaker ng battery to inverter, umiinit. Hindi naman siya gaanong mainit na nakakapasok, kundi parang mainit siyang hawakan. Ngayon, kasi hindi naman nakikita nga gawa nga ng nakaganyan na yan. Nakadalawang taon na yan eh. 2 taon na setup yan. Ganyan na siya. So hindi rin gaanong kasi mama ko lang andito. Kasi yung asawa ko minsan napunta rito. Hindi napapansin. At saka yung power na binibigay naman ng inverter dun sa bahay, sapat na. Kaso lang, ang pinagtataka ko talaga, bakit hindi sila magkatulad? Okay? Kaya naisipan ko, since itong isa na to ay nagcha-charge pa rin, sabi ko tanggalin ko na lang yung source ng solar dito at ikakabit ko na lang sa sa SRNE na 60 ampere, di ba? Napakalaki, laki ng diferensya niyan. Sa usapan lang ng malaki. Yan. Na-discover ko yung problema nito is nung tinanggal ko na yung solar supply papunta rito at nilipat ko rito. So ang nangyari nun is siyempre tinanggal ko yung wire na dumadaan dito sa breaker. Yung pala sa kadami-dami ko sa kadami-dami ko na ring review, nadali rin pa rin ako pala, ibig sabihin. Ang nangyari nun is, tulad ng mga sinasabi ko dati, kung napapanood nyo yung video ko, is ito yung niya eh. Ito yung wire niya eh, papuntang battery. Dati, doon sa calb Kasi yung calb nga, sabi ko, dadalhin ko doon sa papa ko. Ito pala is, hindi niya na, kumbaga kung inipit ko na rito sa breaker na to, yung pala hindi niya na nahawakan ng mabuti yung tawag nito, yung copper, na sumabit siya rito konti sa rubber, sa insulator ng copper, yung pinaka rubber ng wire. Yan nasunog siya. Ayan, nasunog siya kasi yung isa nito okay naman. Ayan, okay naman kasi ito nakakapit talaga. Dito talaga to nakakapit. Saktong tinapitan nung pangdiin kasi pag pinasok yun doon, didiin yan gaganyan yan.
Kaso lang itong isa, yan, dito kumagat, dito siya na ano, ayan, kita ba? Ayan, pasensya na sa mic kasi yung mic hindi ko mahanap, hindi ko, ewan ko lang kung malinaw to, no, pagpasensya nyo na. So ayan yung nangyari dito, pero ito, siguro tumatama-tama lang to dun sa, gilid-gilid dun sa loob ng breaker. Kaya ito nasunog pala. Buti na lang at hindi naman gaanong nasobrahan. Sa sobrang tagal ba naman niya, nasa 2 taon na rin. Ang load nito, sa wire na to, pinapaandar niya yung split na aircon, refrigerator, ito, microwave, itong toaster. Nandito lang yan sa labas, oh. Diretso na yan siya dyan. Diyan lang nagluluto-luto kami, nag-iinit ng ulam at sa umaga, nagto-toast. Yung nagda-diet, ganyan ang gamit. Tapos yung dalawang Panasonic na tawag nito na washing machine, refrigerator, inverter din. Yun ang load nito. Ang wire na ginagamit nito. Kaya yung iniipo-ipo ko, hindi naman umiinit. Yung pala ang umiinit dito, lalo na meron pang takip yan, wala na talagang chance na na-check. Kung walang problema, hindi talaga na-check. Ngayon, kung hindi rin ako nagpalit nito kasi kontento na ako kasi sayang nga, no? Sayang yung perang bibilin mo rito. Kasi mahal to dati. Ngayon, nung pag-uwi ko, nagmura. Mga nasa 7,000 dati kasi mahal to, mga nasa 10. Kaya nainganyo rin akong bumili. Sabi ko, ang tawag nito, matibay kasi talaga ang SRNE. Okay, kaya nakita nyo naman, puro yan SRNE. Meron din akong EP Ever, pero ang gamit ko talaga, simula nung ginamit ko ito, dilaw na to. Napakatagal na nito. Okay, bibilan natin ng ng Bluetooth, yung SRNE na BT1. Ewan ko lang kung may mura, bibili ako kasi mahal din, nasa 2,000 din. Kaya ako na rin binili kasi sabi ko kung mag-upgrade na ako, anong tawag nito? Bibili na lang din ako ng malaki. Kasi nga gustong-gusto ko tong SRNE na brand. Kaya trusted ko talaga. Trusted ko yung brand na to. So kaya ako kinuha. Nung tinanggal ko na at pinilitan ng malaking wire, kasi sabi ko, bago ako mo dumating, nag-order na ako kasi sabi ko, baka maliit lang yung wire ko kasi tinan mo. Maliit lang. Baka ako merong power loss. Okay, voltage drop sa wire na ginamit ko. Nung pagdating dito, andito na lahat. Nung kinabit ko na, nakita ko nga ito sunog. So, yan. Dapat talagang mas mainam pa yung nakausli, yung wire. Na pagkapit nyo, kumbaga ito yung wire, ito yung nasa AC ito. Dapat pagkabit nyo, nakausli na ganon. Kita nyo talaga na ang kinapitan is yung copper at wala talagang chance na nakapitan yung rubber. Kasi pag dito kumapit yung rubber, yung panghigpit niya, pag dito kumagat siya, pag lumapat ng konti yan, mag-aano pa rin. Gumagana pa rin siya, pero yun nga, may loose. So pag alam nyo naman natin na pag may loose, nag-iinit yan. At ito na nga yung nangyayari. At meron na rin siyang voltage drop o yung reading ng amperahe o voltahe galing sa battery papuntang inverter ay hindi na nagmamatch. So ang akala ng inverter is mababa na si battery o kaya full na si battery, yung pa hindi naman totoo. Ito yung nagpapatunay noon kasi ito kasi mayroon pang extra nito maliban dito dati kasi wala pa yan. Kasi ito ibang string to, ibig sabihin ibang spare to na solar panel doon sa kabilang bahay, sa kabilang side ng bahay. Kasi pag yung araw sa umaga, unang sinisikatan yung mga solar panel na ginamitan nito bago yung solar panel na kinabit dito. So nasa magkabilaan silang nilagay. Kasi nasa harapan to ng bahay, ito naman nasa side ng bahay. Pag tanghali, simula alas 11, ito ay naaarawan na. So ito mataas to kasi nasa 1,000
1,400 watts ito na solar panel, tapos ito 500. So tinanggal natin yung ano nga rito, supply ng solar, at kinabit na natin dito. So sa araw na to makulimlim, ang harvest niya lang ay 8. Ayan. Pero goods, talagang hindi ako nagsisisi bakit ko to binili. Napakaganda talaga. Hindi to naka tawag nito, naka series yung solar panel ito. Gawa nga ng dito mababa lang yung max solar input nito. Kumbaga nasa 100 watts lang yata. So ang wiring nito is 2S 2P sa taas. Kaya ito umiinit, mataas yung amperahe na bumababa rito sa SRNE na to. Kaya umiinit talaga siya. Yung tipong medyo mahirap na hawakan pag talagang tirik yung araw, no? So nilagyan natin ng extra fan, at nilagyan na rin natin ng intake na fan para mas mabilis pumasok yung hangin, kasi nakasarado to. Okay, kasi nasa barko ako, kinuha na rin yung disenyo ng, alam nyo na kung nagbabarko kayo, watertight door. Okay, karamihan ganyan talaga. So yan yung disenyo niya. Ayan. So yan na nga. So kung patibayan talaga ng brand SRNE o kaya EP Ever, mas maganda pa ata EP Ever, kaso lang mahal. So ito, abot kaya, nasa 7,000 na lang ito yata ngayon, no? Tanong ay ano na lang natin kung saan natin nabili ito, no? Isama na lang natin sa tawag nito doon sa ating makikita sa baba ng video, no? Ayan, ito naman yung sa mga nagtatanong kung gaano siya kataas. Yan, kumpara natin sa Calb na puti na 200 ampere. Yan siya, mas mababa ito. Ibig sabihin, makapal yung cell sa loob, 4 na peraso. At kumpara naman natin sa Sinopoly. Ayan. So, hindi ko... Ayan. So, kayo ng bahala. Mag-update tayo dito pag nasubukan na natin kung gaano to kakunat. Thank you po sa lahat.